Pagpalain po ng Diyos ang umagang ito, lalong-lalo na po ang sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programang Binhi ng Magandang Balita. Wala po dito sa Aksyon Balibago Gawin ng Tama at tayo po'y patuloy na nag-aanyaya na ito po ay tuloy-tuloy at patuloy na napapag-aralan natin yung mga iba't ibang klase ng paksa. Kaya nga po sa umagang ito, inaanyayahan po ang lahat. Sabay-sabay po nating pakinggan at habang binabasa po natin ang ating pong panimulang mga talata. Dito po sa mga taga-Galacia 6:7 hanggang 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So sa pagkakataon pong ito, kagaya nga po ng nasabi natin nung nakaraang mga paksa, dito ngayon pag-uusapan natin yung pagkikita po ni Esau at ni Jacob, ang dalawang magkapatid. Ang background po nito ay sa nakaraang paksa, yung bago silang magkita, siyempre pagod na pagod sila Jacob at kailangan niyang magpahinga at meron siyang naranasan na isang karanasan na kung titignan natin ay kakaiba talaga, na nakipagbuno mismo ang Diyos sa kanya at tinignan ng Panginoon kung gaano siya katatag na kung paano niya harapin ang mga dumarating na panahon, lalo na itong pagtatagpo nila ng kanyang kapatid na si Esau, na alam niya meron siyang kaso rito kay Esau. At kung inyo po natatandaan, kumbaga nilinlang niya si Esau maging si Isaac na kanilang mga magulang. So tingnan natin dito po, matutunghayan natin dito po sa Genesis chapter 33. Ang mga talata po ay 1 hanggang 20. So basahin po natin dito po sa Genesis 33. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau, kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak. At sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata. Itinanong niya kung sino sila. Yan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata. At sa katapos-tapos ay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Yon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang iyan. Sinabi ni Jacob. Hindi, para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo. Ayun. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos. Napakagandang salita. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau.
Sinabi ni Jacob, ang mga bata'y mahina pa. Inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmamadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esau. Hindi na kailangan, labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin. Sabi naman ni Jacob, nang araw na iyon ay umuna na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Dito po nakita natin ang pagtatagpo ng dalawang magkapatid. Pagkatapos ng maraming taon, pagkatapos po ng maraming mga pangyayari sa buhay ni Esau, sa buhay ni Jacob, nakapag-asawa si Jacob ng si Leah at si Raquel at yung dalawang alipin. So ang nakita po natin halos kung di po ako nagkakamali, 12 ang naging anak niya. At totoo nga po na naging 12 ang naging anak ni Jacob dito po kay Leah, kay Raquel at dun sa dalawang katulong o alipin po. Ano po? So nakita po natin dito na ang ganda yung isang salita, ano po, sa ating pong reflection. Nakita po natin yung isang salita na binanggit po ni Jacob dito, nang sinabi niya, para ko nang nakita ang Diyos, sabi niya, sa ginawang kagandahang loob ni Esau sa kanya. Na? Kaya sabi niya po rito, naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako kinapos sa anumang bagay. Ano po? Kaya nga po, hindi niya tinigilan si Esau dahil yung mga regalo niya ay nakaredy na. At si Esau ay napakabuti ng loob din ni Esau dito, na nung una ang kanyang motibo ay patayin si Jacob, pero alam po nyo, ang pagka namagitan na ang pag-ibig, pag namagitan na ang yung tinatawag po natin na totoo pong pagmamahalan sa magkapatid, ay mawawala po ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti. Kaya nga po sabi ng Bible, love covers all sin. Ano po? Kaya napakahalaga po talaga ng tinatawag po natin na pagmamahalan sa magkapatid. Kaya nga minabuti ni Jacob na pilitin si Esau na tanggapin niya yung pong mga regalo niya kay Esau, ng mga hayop, no? Mga baka, mga toro, asno at mga kambing. At yun nga po, nakita ni Esau yung mga kababaihan, yung mga bata. Napakalayong biyahe po ito, kung inyo pong sasaliksikin, at sinaliksik ko nga yung biyahe na galing sa Haran hanggang dito sa Kanaan ay napakalayo. At kung di ako nagkakamali, lampas pa 1,000 kilometro po itong nilakad nila dahil nga days ang inabot nila. At doon sa mga bandang huli, nagtayo na nga po si Jacob mula sa Sukot, ay tumawid siya sa Shechem, nagtayo siya ng tolda doon sa isang parang, no, sa tapat na lungsod. Nung nagbalik na siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia po ay yun po yung sinasabi natin sa panahon ngayon ay yun po yung Iraq. Ano po?
Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor, sabi rito, na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. At doon sa huling talata, doon siya nagtayo ng altar. Napakahalaga po, no? Kung saan napupunta si Jacob, nagtatayo sila ng altar. Napakahalaga na sa buhay natin, ano po, sa ating pong reflection, ito po, bigyan natin ng pansin na saan man tayo ay magawi, saan man tayo mapadpad, sa maghapon, ay pwede tayong gumawa ng altar. Ibig sabihin altar yung kung saan pwede mong kausapin ang Diyos na lumikha sa langit at lupa. Yung altar yung pwede kang napapatunayan mo na palagi mong kasama ang Panginoon, kinakausap, humihingi ng tulong, humihingi ng tawad, at patuloy na bukas ang iyong komunikasyon sa Diyos. At napakahalaga na lalo na sa huling panahon na ito na palagi nawang meron tayong altar. Ano po, hindi lang sa mga tahanan natin kundi sa bawat lugar na kung saan tayo napapadpad. Kaya nga dito tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Ano po niyo yung salitang El? Ito po may mga compound names kasi ang Diyos. May mga marami yan. El Shaddai, El Elyon, El Shalom, marami pong klase ng yung El ay ibig sabihin Diyos, no? Kaya nga dito tinawag niyang si El ay Diyos ng Israel. Kaya mga kapatid at patuloy na sumusubaybay, nakita natin dito at sa mga dumarating na mga talata, ang anak pa lamang dito ni Raquel, no? Yung talagang mahal na mahal ni Jacob na naging Israel na ngayon ay si Jose. At nakakalungkot lang na sabihin na sa mga dumarating na paksa at kung babasahin po natin hanggang sa baba, kung pagpapatuloy natin na ang nadagdagan ng isa pang anak, no? Nagkaanak pa ng isa si Raquel at yun nga po si Benjamin, na yun na ang naging dahilan na ng pagkamatay ni Raquel. So yun po ang naging pag-aaral natin patungkol po sa pagkikita ni Jacob, ni Esau, at naging mabuti at naging payapa yung kanilang pagkikita. Nag-iyakan pa sila sa sobrang na-miss na nila talaga at kinalimutan na nila yung nakaraan, lalong-lalo na si Esau. No po? Kaya napakahalaga yung sabi ni Paul sa kanyang mga salita na forgetting what lies behind, we will pressing on toward the mark. At nakita natin na si Jacob o si Jacob na hanggang ngayon ay pangalang Israel, meron siyang goal na gusto niyang makamtan at ang inuumpisa niya rito ay yung nagtatayo siya ng mga altar sa kanya pong kung saan siya napapadpad. Napakahalaga ng altar, mga kapatid. Mga patuloy na sumusubaybay po sa ating programang Binhi ng Magandang Balita at nakita natin yung pagkakaisa, pag-ibig doon sa pagkikita ni Esau at ni Jacob na naging pangalang Israel. At sa mga dumarating pong panahon, bibigyan naman natin ng pansin po yung isang anak po ni Jacob, yung pong anak niya kay Raquel na ang pangalan ay Jose. So tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-aaral na ito. Nakita namin yung kagalakan ni Esau, yung pagmamahal at hindi niya nakalimutan, bagamat maraming naging kaso si Jacob sa kanya, kinalimutan niyang lahat ng ito. Ngunit ang hindi niya nakalimutan na iyang si Jacob na naging Israel, ang kanilang tunay na magkapatid, Panginoon. Sila'y patuloy na naging isa at patuloy na nagsusumikap sila na magtutulungan. Kaya nga Lord, salamat po sa amin pong napag-aralan at naway pagpalain niyo po ang bawat nanonood, bawat na sumusubaybay po sa Binhi ng Magandang Balita at dito po sa Aksyon Balibago, gawin ng tama. Nanawa Panginoong Diyos, kung meron man pong may mga nakakaranas ng mga pagsubok ngayon, nakakaranas ng mga sirkumstansya, mga problema, Panginoon, tulungan niyo po sila. At Lord God, ikaw ang siyang maging lakas nila, ikaw ang siyang Panginoon patuloy na tinatawagan namin upang Lord God, ang lahat ng itong na hinaharap namin ay Panginoon, may lakas kaming loob na galing sa iyo na haharapin namin lahat ito.
Kami po'y magtatagumpay dahil lang yung Espiritu Santo, siya po ang kasama namin. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po'y magsabing, Amen and Amen. Wala po dito sa binhi ng magandang balita. Ito po si Pastor Formamak ng Mount Zion Sanctuary at patuloy po na nagsasabi, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin.